Ang mga komentarista ay pinupuri si Kenote para sa driving school na kanyang pinanggalingan at sinasabing si Takumi ay isang instruktor doon. Ang mga komentarista ay nagpapaliwanag sa amin tungkol sa mga nagawa ni Takumi at binanggit ang kanyang pagkawala pagkatapos ng isang aksidente. Pinapanatili ni Fujian ang kanyang posisyon sa harap ni Michael, hindi siya binibigyan ng espasyo para maabutan. Sinamantala ni Michael ang pagkakataon para makahabol at pagkatapos ay mabilis na naabutan si Fujian. Sa pagbabago ng posisyon, ina-update ni Kyuko ang scoreboard na sinusundan ng isang diplomatikong sagot, hindi binibilang ang anumang partikular na driver bilang paborito niya. Sa isang pagliko, mabilis na naabutan ni Kenote si Nozomi gamit ang isang drift, inihambing ng mga komentarista si Kenote kay Michael. Noon lang, nalampasan din ni Kenote si Kakeru. Sinusubaybayan ni Kakeru ang distansya na kailangan niyang panatilihin upang maabutan si Kenote. Ina-update ni Mami ang scoreboard at idineklara si Kenote bilang kanyang paboritong driver at halatang ikinaalarma nito ni Ren. Sina Michael at Fujian ay pumasok sa mahabang tuwid. Pagpasok sa mahabang tuwid, si Eva ay nagmamaneho malapit sa Sakamoto, sinasamantala ang slipstream, pagkatapos ay naabutan niya si Sakamoto. Nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Daigo at Akaba, at matagumpay na naabutan ni Akaba si Daigo. Nilapitan ni Kakeru at Nozomi si Kenote mula sa likuran at ginamit ang slipstream sa mahabang tuwid upang maabutan siya. Sumenya si Nozomi na sumali siya sa slipstream nila. At sumama siya. Nagulat si Mr. Ogata nang makitang nalampasan ni Kenote ang kanyang pinakamalaking hadlang, ang mahabang tuwid. Sa tulong ng slipstream, dumaan ang dalawang leader sa starting gate na sinundan ng iba pang mga sasakyan. Nasulyapan ni Ren si Kenote at nagtungo upang i-update ang leaderboard. Sina Kakeru, Nozomi, at Kenote na nagmamaneho ng bumper sa bumper, si Ren na ang mag-update ng scoreboard, at hindi niya namamalayang pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Samantala, hinabol ni Akaba si Jackson at walang kahirap-hirap na naabutan siya. Naalala ni Jackson ang nangungunang tatlong driver sa MFG, Michael, Akaba, at Cookie. Gayunpaman, lumaktaw si Cookie sa karera ngayong taon upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kasintahan, na ipinahayag ang kanyang nais na makasama siya dahil ang paligsahan noong nakaraang taon ay nakakuha siya ng malaking halaga ng pera. Nagre-radio si Ogata upang tingnan ang katayuan ng gulong ni Kenote habang siya ay nagmamaneho ng napakabilis. Tinitiyak sa kanya ni Kenote na alam niya ang pamamahala ng gulong at hindi ito magiging problema. Ang mga driver ay nakikibahagi sa kani-kanilang mga laban, at si Akaba ay namamahala na maabutan si Takuya, na nakuha ang ika-6 na posisyon. Nahuhuli si Kenote dahil sa hindi sapat na lakas ng kanyang sasakyan, ngunit ginagawa niya ang kanyang makakaya upang makasabay. Kahangahangang nahuhuli ni Kenote sa tuwing makakatagpo sila ng mga mapanganib na lugar, na nag-iiwan kay Kakeru na naguguluhan sa kanyang mga kasanayan. Napagtanto ni Eva na ang kanyang mga gulong sa harap ay naubos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ngunit napanatili niya ang kanyang posisyon. Hinabol ni Akaba si Yusok na may intensyon na isara ang puwang para sa isang overtake. Patuloy na hinahabol ni Kenote sina Nozomi at Kakeru sa kabila ng kawalan. Samantala, hinahangaan ni Kyuko ang pangangatawan ni Ren, pinapurihan din ni Ren ang pangangatawan ni Kyuko, at may usapan sila tungkol sa pagdedate. Sa track, hinarang din ni Jackson ang mga pagtatangka ni Daigo na maabutan, mabilis na naabutan ni Akaba si Yusok, at matagumpay na nalampasan ni Daigo si Jackson, habang papalapit ang mga racer sa huling seksyon ng karera. Sa huling seksyon ng karera, nag-cruise si Kenote sa Sector 3 at nagulat ang lahat sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagkakahawak nito sa karera. Hindi nagtagal, naabutan ni Kenote sina Kakeru at Nozomi. Bago sila makabuo ng isang plano, naabutan niya si Nozomi. Gayunpaman, natagpuan ni Kenote ang kanyang sarili na natigil sa pagitan ng dalawang magkapatid, ngunit gumawa siya ng isang mabilis na hakbang at naabutan din si Kakeru, na iniiwan ng lahat na namangha sa hakbang na ito. Samantala, tinanong ni Kyoko si Ren kung nakipagrelasyon na ba siya at nagulat siya nang malaman niyang wala pa. Nag-aalok si Kyoko ng payo sa kanyang relasyon, at masayang tinanggap ito ni Ren. Tulad ng para kay Kenote, pinutol niya ang mga sulok upang makakuha ng oras at naabutan si Emil. Pumasok sila sa death zone, at umaasa si Kenote sa data ni Ogata para kalkulahin ang posisyon ni Emil at mag-overtake. Nagulat at nagalit si Kakeru sa pagganap ni Kenote. Si Kenote ngayon ay patungo sa Taylor's Porsche, magkaharap ang dalawa para sa isang distansya, ngunit dahil sa mababang visibility sa fog, nakita ni Taylor na masyadong delikado ang labanan at hinayaan si Kenote na malampasan siya. Si Ogata at ang mga komentarista ay naguguluhan sa pagganap ni Kenote.
ngunit ang mga manunood ay natutuwa sa mga resulta. Nagpapatuloy ang karera, at sinabi ni Kanata kay Ogata na hindi na niya kakailanganin ang voice countdown. Pinananatili ni Michael ang unang posisyon habang sinusundan siya ni Fujian sa likuran. Sa likod nila, nagpupumilit si Eva na mapanatili ang kanyang posisyon laban kina Sakamoto at Akaba. Sina Eva, Sakamoto, at Akaba ay naglalaban, tinatahak ni Akaba ang tamang lane. Habang nagtatagpo sila, lumabas si Akaba sa harap ni Sakamoto, na pinipilit siyang umatras. Samantala, ang Cars 6 at 7 ay nakikipaglaban para sa ika-7 posisyon. Naiwan si Kanata dahil sa kakulangan ng lakas ng makina. Plano ni Jackson na lampasan si Kanata sa mahabang tuwid. Sina Eva, Akaba, at Sakamoto ay pumasok sa mahabang tuwid, at naabutan ni Akaba si Eva. Pumasok si Eva sa isang slipstream, sinasamantala ni Sakamoto ang pagkakataon na umabante sa tabi ni Eva. Lumalaban ang mga racer sa bilis na 300 km/h, si Eva ay hamatak din sa unahan, dinadala ang lahat ng tatlong driver parallel bago ang breaking point. Dahil sa desperasyon ni number 7, masyadong agresibo ang pagmamaneho ni Eva para sa kanyang kapasidad sa pagkakahawak ng gulong at nauwi sa isang mapangwasak na overshoot. Samantala, kinumplito ni na Michael at Ishigami ang karera sa mga posisyon 1 at 2 ayon sa pagkakabanggit. Sina Akaba at Sakamoto ay sumusunod sa mga posisyon 3 at 4 ayon sa pagkakabanggit, na sinusundan ni Otani at Eva sa mga posisyon 5 at 6 ayon sa pagkakabanggit. Sina Oshii at Yanagida ay sumusunod sa mga posisyon 7 at 8 ayon sa pagkakabanggit. Tinangka ni Jackson na lampasan si Kanata sa mahabang tuwid at matagumpay na nagawa ito. Gayunpaman, pumasok si Kanata sa slipstream pagkatapos putulin ang likuran ni Jackson. Pinindot ni Jackson ang preno para sa breaking point, na nagpapahintulot kay Kanata na maunahan siya. Sinadya ni Kanata ang pagpreno ng huli, na nagpapahintulot sa kanya na maabutan at matapos sa ika-9 na posisyon. Nang maglaon sa seremonya ng podium, tinanong ni Kanata si Eva kung bakit wala si Michael sa podium, at ipinaliwanag ni Eva na ipinagmamalaki niya ito. Pinahahalagahan ni Jackson ang pagmamaneho ni Kanata. Kasunod noon, binati rin siya ni Nozomi at pilit siyang niyakap, na ikinagalit ni Ren. Kasunod ng pagdiriwang, inimbitahan ni Eva sina Kanata at Ogata sa isang party para magdiwang. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself